Napansin ni Joaquin kung gaano nalungkot si Zenaya dahil sa ginawa niya. Ilang beses niya na bang nabigo ang babae dahil sa mga kilos niya. Simula nung nasa wedding shop sila hanggang ngayon ba naman? Bigla siyang nakonsensya dahil sa ginawa. Napahinga si Joaquin ng malalim saka nagsalita. I'm sorry but Zenaya, you're drunk. It's not that I don't like what you're doing but I won't take advantage of you when I know myself you're drunk. Malaki ang respeto ko sa'yo. Ayaw kitang masaktan at ayaw ko makagawa ka ng pagsisisihan mo sa huli. I'm not that drunk, Joaquin. Alam kong ginagawa ko. Iniharap ni Zenaya ang mukha ni Joaquin sa harap nito sa kahinalikan ng lalaki ng buong puso. Bumilis ang tibok ng puso ni Joaquin na maglapat ang mga labi nila sa isa't isa. Zenaya, wait. You are drunk. Nihirapan niyang sambit habang pinaghahalikan siya ng dalaga sa labi. Bawat halik nito ay nagpapaganti rin siya. Sinasabi ng isip niya ay pigilan ang paghalik sa dalaga, ngunit ang isinisigaw ng kanyang puso ay gantihan din ng halik ito. Hindi naman nakinig si Zenaya sa sinabi niya at patuloy lamang sa paghalik ang babae sa kanya. Wait, Zenaya, bulong niya kaya napatigil ang babae sa paghalik sa kanya. Ayaw man niyang maputol ang halik ngunit kailangan dahil uulitin niya. Lasing ang babaeng kaharap niya. May problema ito kaya ganitong inaasta sa kanya. Napasubsob si Zenaya sa leeg ng binata. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Ilang beses na siyang nire-reject ng binata at sobrang nasasaktan siya sa paulit-ulit na ginagawa nito. Seryoso, Joaquin? I did my very best to flirt with you. Bakit parang ayaw mo? Ayaw mo ba sa akin? Malungkot na tanong ni Zenaya kay Joaquin. Napailing na lamang si Joaquin sa sinabi ng dalaga. Lasing na nga talaga ang babae at kung ano-ano nang sinasabi sa kanya. Okay lang sana kung hindi to lasing at baka hindi lang halikang gawin niya. Zenaya, pwedeng tumayo ka muna. I want you to behave. Napabuga ng hangin si Zenaya kaya naman naramdaman niya ang mainit na hangin sa leeg. Bigla tuloy tumaas ang balahibo niya. Nang marinig ni Zenaya ang sinabi niya ay kagad napatayo at lumipat sa kama para umupo. Hindi naman inaasahan ni Joaquin na kaagad nasusunod si Zenaya sa sinabi niya. Akala niya magpupumilit pa ito sa kanya na parang bata. Nagulat siya nang mapatingin sa dalaga. She was smiling at walang bakas na lungkot o galit sa kanya. Joaquin, pwede mo ba akong samahang matulog ngayong gabi? Napanganga si Joaquin sa tanong ni Zenaya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Gusto pa niyang ipaulit ang sinabi ng dalaga. Ngunit malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw kung anong sinabi nito sa kanya. Zenaya, lasing ka lang. Alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi ako normal, baldado ako. Nakalimutan mo na ba? Hindi lang si Zenaya ang pinapaalalahanan o pinagsasabihan niya, kung hindi ang sarili niya. Konti na lang ay bibigay na talaga siya sa babae. Alam niya hindi niya kayang samahan ng babae sa pagtulog nito. He's an unable man. Wala siyang maibibigay na pleasure para sa babae. Biglang nakaramdam ng lungkot si Joaquin dahil sa naisip, kailanman hindi sila bagay sa isa't isa. Isa siyang pilay at walang kwentang lalaki samantalang si Zenaya. Mahirap siyang abutin. Napaka-perfect niya, kaya nga minsan naisip niya sa sarili, deserve niya ba ang babaeng nasa harapan niya? Hindi na malaya ni Joaquin na nakaluhod na pala si Zenaya sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay sa binigyan ng mumunting halik. Wala akong pakialam kung ano ka pa o kung ano ang kalagayan mo. At isa pa, di ba sinabi ko sa'yo na huwag mong mamaliitin ang sarili mo? Gagaling ka, maniwala ka sa akin. Mukhang hindi mo pa ako tuluyang pinagkakatiwalaan dahil yan pa rin ang nasasabi mo sa sarili mo. This time napayuko naman si Joaquin dahil sa sobrang guilty sa babae. Sinabi ko sa'yo na pag-aagalingin kita kahit ano pa yung sakit mo. Gagawin ko lahat para mapagaling ka. So please, trust me, Joaquin. Unti-unti napatango si Joaquin kay Zenaya. Kanina lang ay minamaliit niya ang sarili niya. Ngunit ngayon ay sobrang laki ng tingin niya sa sarili niya. As if bumalik ang matapang na Joaquin. Makita lamang ang nakangiting dalaga sa harap niya, ay lumalakas siya at sumasaya. I always trust you, Zenaya. I do. Bulong ni Joaquin saka tinitigan ng malalim ang dalaga.
Nagiinit ang katawan ni Joaquin nang maramdaman niya ang yapos at halik ni Zenaya sa kanya. Nakita niyang nakalaylay na rin ang roba nito at nakabuyang-yang ng malulusog nitong dibdib. Hindi na niya napigilan ang sarili at bumigay na sa tukso. Ayaw man ang isip niya, ngunit nanaigang kanyang puso. Gustong-gusto niya talaga na hinahaplos at hinalikan siya ng lalaki, as if she went to the past at hindi naman nawala ang memorya ng lalaki. Ang uri ng mga halik nito ay sobrang familiar sa kanya. Joaquin, you're so good. Bulong na ulong ni Zenaya kaya mas ginanahan si Joaquin sa kanyang ginagawa. Napangisi si Zenaya dahil alam niyang nagtagumpay siya sa pang-aakit sa binata. Muling lumapit siya kay Joaquin saka kumandong ulit sa lalaki. Muling naglapat ang kanilang mga labi saka mas naging mapusok pa si Joaquin. Wala na itong nararamdamang hiya sa sarili kumpara kanina na iniiwasan ang bawat galaw niya. Ilang saglit pa ay sabay nilang narating ang rurok. Nang matapos ito ay agad na napahiga si Zenaya sa tabi ng lalaki. You taste sweet, babe. Bulong ni Joaquin kaya napayakap si Zenaya sa lalaki at napangiti. Ngayon lang siya nakaramdam ng pagod at napahikab. Nakaramdam siya ng antok at napapikit pa. Hindi na niya nagawang sagutin ng lalaki hanggang sa unti-unting bumigat ang kanyang talukap. Good night, my future wife. Sweet dreams. Rinig niyang bulong ni Joaquin na tinalikan siya sa kanyang ulo. Nagising si Zenaya sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang makinis na muka. Napapapikit-pikit pa siya ng kanyang mga mata dahil sa matinding pagkasilaw. Nang maka-adjust ay doon lamang niya naramdaman ang matinding kirot sa kanyang ulo. Sa sobrang sakit ay tumalikod siya kung saan nasisikatan siya ng araw. Hangover sucks. Yan ang nasa isip niya at nang mamulat ay tumambad sa kanya ang mahimbing na natutulog na si Joaquin. Konti lang ang nainom niya kagabi at mataas din ang tolerance niya sa alak kung kaya't naalala niyang nangyari kagabi. Malinaw na malinaw pa yon sa kanyang isipan nang mapunta ang kanyang paningin sa namumulang labi ni Joaquin ay agad na uminit ang kanyang pisngi. Naalala niya kung gaano niya pinagsawaan kagabi ang labi ng lalaki. Napangiti si Zenaya nang biglang kumunot ang noo ng lalaki na dapa sa Zenaya at natagpuan na lamang niyang sarili na hinahawakan gamit ang kanyang hintuturo ang matangos na ilong nito as if she was tracing it. At nang mapunta ang kanyang hintuturo sa labi nito'y bigla siyang natauhan. Kita niyang unti-unting pagmulat ng mga mata ni Joaquin. Kaya naman napangiti siya ng matamis sa lalaki. Mabilis niyang ninakawan ng halikang binata saka napangisi. Good morning, my little Joaquin. Tukso ni Zenaya kaya napatulala si Joaquin sa kanya. Una ay nagulat ang binata, ngunit kalaunan ay unti-unting ngumiti ito. Good morning, my gorgeous future wife. Nang sabihin niyo ni Joaquin kay Zenaya, biglang nawalang ngiti ng babae. Sa meryosong tingin ng dalaga sa binata saka napailing. I can't marry you, Joaquin. Ilang minuto rin silang natahimik at ang tanging naririnig lamang nila ay ang kanilang malalim na paghinga. Gustong magsalita ni Joaquin ngunit wala itong maisip kung anong sasabihin sa dalaga. Nanatiling napaawang ang labi nito sa sobrang gulat. Kagabi lamang ay may nangyari sa kanila at sobrang saya nila, ngunit biglang nawala iyon nang marinig ang 5 salita mula sa babae. Bumigat ang nararamdaman ni Joaquin para bang may nakadagang malaking bato sa kanyang dibdib. Unti-unting nilukuban ng lungkot at kirot ang puso ni Joaquin nang marinig ang sinabi ng dalaga. Dahil ba yun sa kanya kaya ayaw na ng babaeng makasal sa kanya? Is it because of her erection malfunction kaya ayaw na nitong makasama siya? Hindi ba ito na-satisfied kagabi? Sa bagay, wala namang nangyari sa kanila dahil hindi naman niya magamit ang sandata niya. Tanging kamay lamang niyang nakapag-pleasure sa babae. Iba pa rin talaga kung ang sandata na. Nakaramdam si Joaquin ng disappointment at agad namang nahalata yun ni Zenaya. Alam ng babae na ibang naisip na dahilan ng binata kaya kaagad na nagpaliwanag si Zenaya. Nagkaroon kami ng matinding away ng mama kahapon and it was not a normal argument between a mother and a child. The result was worse. Kumunot naman ang noon ni Joaquin nang marinig ang kwento ng dalaga. She was trying to hit me because of Marigold. Hindi ko maiwasang ipaglaban din ang sarili ko dahil wala naman akong kasalanan. Isa pa, si Marigold naman ang nauna. Ilang beses na ako nagtimpi sa ugali niya. Ngunit hindi pa rin niya ako tinitigilan. Galit na galit ang mama sa akin at ayaw niya na ako makita pa sa mansyon nila. Pinalayas niya ako, Joaquin, at itinakwil na rin niya ako bilang anak niya. Hindi na tayo pwedeng maikasal dahil hindi na ako parte ng pamilyang Santiles. In the first, ang panganay na anak lang naman nilang gusto niyo, hindi ba? Since hindi na ako kabilang sa pamilya nila, I can't marry you.
Nang marinig ni Joaquin ang paliwanag ni Zenaya, kaagad na bumundol ang pag-alala sa puso niya para sa babae. Nasaktan ka ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Kit Joaquin kay Zenaya. Ngumiti ang dalaga sa binata saka umiling. Hindi naman ako nasaktan. Nanlaban ako sa kanya. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Nabalak niya akong sampalin. Sa pangalawang attempt ay nahawakan ko ulit ang isa niyang kamay saka pinaikot yon. Ayaw ko magpatalo dahil sumusobra na sila. Awang-awa na ako sa sarili ko at matagal nang pinagpapasyensyahan ang ugali nila. Hirap na rin akong intindihin sila at ipagsiksikan ng sarili ko sa kanila. Hindi naman talaga ako welcome sa mansyong yon. Never naman ako naging parte ng pamilya nila. Kahit na nakangiti si Zenaya ay kitang-kita pa rin ni Joaquin ang lungkot nito sa mga mata habang kinakwentong nangyari sa pagitan nila ng ina. Now he understands her. Alam na niya kung bakit nagpakalasing ito kagabi. Hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Zenaya sa kapinisilyon para bang pinapahiwatig ng lalaki na huwag itong mag-alala dahil narito lamang siya sa dalaga. Joaquin, may pagtatapat ako sa'yo. Joaquin was stunned when Zenaya said that and nodded in response. Bago pa man tayo magkita, sinabihan na ako ng mama na magsinungaling tungkol sa karir at pagkatao ko. Akala niya siguro ni isa lamang akong pipitsuging doktor at walang kaalam-alam sa medisina. Isang mababang uri ng babae at isang probinsyana. Kaya naman inabisuhan niya ako na magsinungaling sa'yo na sabihin na nag-graduate ako sa Oxford. At kaya naroon ako sa Bicol dahil intern student ako doon at kasalukuyan nag-aaral ng master's degree. Napangisi si Zenaya saka napatitig sa mga mata ng binata. Wala talagang alam si mama sa karir ko. Hindi niya alam na mas malupit pang karir ko sa kasinungalingan niya. Sinabi ko sa inyo na gumraduate ako sa Harvard University at nagtapos ng medicine doctor doon. Isa rin akong doktor sa isang sikat na hospital sa US. Kaya lang naman ako umuwi ay para hanapin ang taong mahalaga sa akin at alagaan ng aking lolang may sakit. Nang makauwi kami, kaagad akong pinagalitan ni mama dahil sa sobrang katangahan ko raw. She even slapped me on the face nung unang pagtungtong ko pa lang sa mansyong yun. Napakunot ang noon ni Joaquin nang marinig ang sinabi ng dalaga. Mahalagang tao. Sino naman yun? Magtatanong na sana siya, ngunit nagpatuloy lang sa pagsasalita sa Zenaya. Nahalata naman ni Zenaya na kumunot ang noon ni Joaquin kung kaya't nagpatuloy lamang ang dalaga. That important person, malalaman mo rin yun soon. Tumangutangon naman si Joaquin at nakitang mga mata ni Joaquin na maluha-luha. Hindi siya nag-imik bagkus pinakinggan niya lamang ang babae. She wants to vent out her frustrations to someone, kaya naman hinayaan lamang magsalita ang babae. Nanay ko siya, ngunit ni isang impormasyon tungkol sa akin ay wala siyang alam. Hindi nga siguro niya alam kung anong paborito kong pagkain at kulay. Napaka-ironic, hindi ba? Napakaswerte ng kapatid kong si Marigold dahil simula pagkabati kapiling na niyang mama at papa. Mataas ang tingin nila sa kapatid ko dahil nakapagtapos to sa UP. Samantalang ako, naniniwala sila na nakapagtapos ako sa isang mababang paaralan sa probinsya. Hindi nila tanggap ang isang mababang uri na taong katulad ko. Yan ang pinaniniwalaan nila. Kinahihiya nila ako bilang anak kaya naman hindi nila ako sinusuportahan sa mga gusto ko. I tried to call mom and dad several times pero ang rason nila, they were so busy at wala raw silang oras para pakinggan ang hindi naman importanteng bagay. When I was also a little, nilagnat ako ng ilang araw at ang tanging hinahanap ko noon ay ang kalinga ng ina, ngunit pinagalitan niya lang ako dahil magiging mababa na raw ang grades ko dahil ilang araw na akong absent sa eskwela. Nag-iinarte lang daw ako dahil gusto kong bisitahin nila ako sa Bicol and again, for the nth reason, it was just a waste of their time. Nakaramdam ng kirot si Joaquin nang marinig ang kwento ng dalaga sa kanya. Naipon ng galit at inis niya sa magulang ng dalaga dahil sobrang unfair ng mga to sa panganay na anak. Anong karapatan nilang itakwil ang inosenteng dalaga nang hinahangad lamang ay mapabilang at mapasama sa kanilang pamilya? Kung tutuusin, si Zenaya ay tunay nitong anak kung kaya't ang hirap isipin na bakit hindi man lang ng mga ito kayang mahalin ng sarili nilang kadugo. That family is so cruel. Dahan-dahang pinunasan ni Joaquin ang tumulong buti ng luha sa pisngi ng dalaga. Hindi ako nakapag-take ng entrance exam sa UP dahil sakitin talaga ako dati. Akala nila hindi na ako nakapasa sa university kung kaya't labis ang galit nila sa akin. Hindi nila alam na naging scholar ako sa Harvard University bago pa in-announce ang entrance exam sa UP. Gusto kong sabihin sa kanilang magandang balitang yun pero nag-focus sila sa pagsasermon sa akin.
Dahil ang isip nila, hindi ako nakapasa at dinadahilan ko lang daw ang sakit ko sa kanila. Wala silang alam ni isa tungkol sa akin pero pagdating sa kapatid kong si Marigold, halos alam nilang lahat. They cared so much about her. Sinasamba nilang babae na para bang isang kayamanan na nila. Samantalang ako, tinuturing na parang basurang basta-basta na lang itatapon kung saan dahil wala namang halaga sa kanila. Hindi na kinaya ni Joaquin ang nararamdaman ng marinig ang kwento ni Zenaya, kung kaya't namamasa na rin ang kanyang mga mata. Pinipigilan niyang mapaluha at tinitigan lamang ang mga mata ng dalaga. Isa lang naman ang taong nagmamahal sa akin, yun ay ang mamala. Ngunit napaka-unfair lang dahil kinuha kagad siya ng Diyos sa akin. How cruel! Nang maalala ni Zenaya ang kanyang lola'y napahikbi siya, pinunasan niya ang luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Samantalang niyakap siya ni Joaquin ng mahigpit. Hinimas-himas pa nito ang kanyang likod saka binibigyan siya ng mumunting halik sa ulo. Shh! Don't cry, babe. I am here now. I am always here for you. Doon ay nakaramdam si Zenaya ng kaginhawaan at saya sa puso. Alam niyang sincere ang pagkakasabi ni Joaquin sa binitawan nitong salita. Ngayon, na-realize ni Zenaya na hindi siya nag-iisa. Joaquin will be always by her side, no matter what happened at yun ang pinangahawakan niya ngayon. Ano ang gagawin ni Kit Joaquin matapos marinig ang kwento ni Zenaya? Matuloy pa kaya ang kasal nilang dalawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.